Sabihin mo, plano mo, di mo na magkasawa. Control. Kaso wala akong ginawa kung kasama mo yung mama ko. Araw at gabi, magkasama ka rin. Pwede mangyari yun. What? Mag-tempt kayo, magbuntis yun. Diba? Siyempre, dapat makontrol mo yung sarili mo na meron kang drain, condition in life, pero maaaring mag-interfere yan. Diba? Yung iba, sabihin lang ng iba, mabuti yung nangyari ganito. Justification. Ikaw, pangalan nito. Tintin. Paano malalaman kung fulfilled ka na sa lahat ng bagay na meron ka ng self-fulfillment aside from tumaba ka? Ba't wala pa kayong bahan ngayon? Paano? May papalo lang mo? Oo, dapat yun na ipapaano mo na yun. Ita-transfer yun. Babayad ka na lang yung inheritance tax. Inheritance tax. Medyo mahal yun. Tapos, tax nga. Yun lang. Bahay na kayo, okay na yun. Pag nagkabahay na, okay ka na. Wow, mauna muna yung trabaho. Paano? Minsan, ang problema natin is what? Poor yung ating goal setting. Hindi mo alam kung ano yung ultimate goal in life mo or paano mag-gauge yung sarili mo na na-achieve mo na yung pangarap mo sa buhay. Diba? Sabi mo, makapagkasawa ka at magkaroon ng anak, may bahay, may kotse, may negosyo ka, okay na yun. Mababaw lang ang kaligayahan mo. Diba? Pero ano pa yung iba? Diba? Itanong mo sa sarili mo kung hanggang saan, hanggang kailan. Mami, ikaw, paano malalaman na ikaw ay na-meet mo na lahat yung goal mo in life? Na-meet mo. Sabihin natin, nakagraduate ng anak mo ng college, tapos, di ba pag-graduate? Graduate na pala eh. Ano yun? Matapos na yung isa. Okay? Tapos ngayon, gusto mo, makapagtrabaho siya. Trabaho na siya. Gusto mo, magkasawa na siya. Kanino bang goal yun? Sa anak mo o para sa iyo? Isang goal mo na reach na. Okay. Ano pa yung ibang goal? Ng kapatid mo. Ng anak mo. Gusto mo kasama ulit yung kapatid mo. Okay? Nung bahay yung mag-ina, tapos ano yung nagawa mo? Madaling mahirap ang mag-abroad. Madaling mag-abroad. Kaso nga lang, how long? Hanggang kailan ka magtatagal doon? Baka 2 linggo lang, pumalpa ka, uwi ka rin. Sabihin mo, ilang taon? Buong buhay mo pa, hanggang ilang taon ka magtatrabaho? Hanggang pwede. Ikaw, Mergin, paano malalamang ikaw ay na-reach mo na yung ultimate goal mo? Ayan ang hell. Ano?
Ano pa? Bakit ikaw magpapaaral ng college? Nung bunso mo? Si tatay mo. Sa bahay lang. Napahinga na tatay mo? Hindi naman. Nasa bahay lang. Doon nagpapahinga. Hindi nag-work ang papa mo. Baka may sakit. Susugal. Nagsasabong. Diba yun? You know, yun ang isa sa problema. May mga ibang family members, meron silang bisyo. Hindi drugs, inom, sugal, babae. Yung iba naman pinagsama-sama lahat yun. Yung isa na nagtatrabaho. Sana ba naman kung nasa maayos sa pag-iisip mo? Parang nasa maayos sa pag-iisip mo sa tatay mo. Sana kung dalawa sila ng nanay mo nagtatrabaho, mas maganda. Diba? Pero siguro, alam ng tatay mo, wala ka sumamakit ang nanay mo sa mga inject. Ha? Sa China? Sa Amerikano ang employer niya, pero nasa China siya. Nasaan ba? Saan? Oo nga. Parang merong caregiver na gano'n eh. Baba, yung employer mo ay executive na tagta-travelan around the world. Wala ang ibang gagawin doon kundi sumama lang sa kanya, magtulak kaya ng wheelchair, magtulak ng kanyang mga bagahe at yung bagahe mo. Libre ano. Yung dito si Maureen Octavo, taga dito, yun ay PT, tapos yun ay nag-caregiver. Naging parang ang employer niya ay executive ng isang bangko, Citibank or kung ano man. May negosyo, nagka-travel around the world. Hindi nga siya makauwi. Siguro 3 years na, hindi na, mga 2007 ko pa yata naging pasyente. Mga 2007, 2006 ko pa yata naging estudyante yun. 2013 na, iisang beses pa lang siya nakauwi. So, tinatanong ko yung tatay niya, si Mongboy, sabi niya, gusto ko si Maureen? Ayos na yun. Sabi niya, malaki na yung ipon ng anak ko. Nakapili na raw sila ng lupa sa isang subdivision. May parang nila pinatatayuan ng bahay. Pero tatay niya, may sakit yung tatay niya. Pero maayos-ayos yung tatay niya kasi nakakainom na ng gamot. Diba? Puhunan eh yung caregiving. Diba? Kailangan, you find the correct, or you find your own client, and when you have your client, do your thing. Gawa mo ng maayos para tumagal ka. Palpa ka ba? Walang mangyayari sa'yo. Baka isang taon lang, pauwi ka na ng Pilipinas. O mga months lang after you started your employment, pauwiin ka na. Bakit palpa ka eh? Diba? Yung iba nagsisimula, yung iba nakapag-ipon na. Diba? Ang tanong ay hanggang kailan? Ikaw, Kelly, hanggang saan? Hanggang kailan? 5 to 10. Which is which? 5 or 10? 5? Are you giving me an answer or are you giving me a question? After 5 years, tapos, ikaw eh, no? Isang ganap ka ng babae ng mga panahon na yun. Isang ganap ka ng babae, hindi ka na bakla.
titing anong key ingredient? Paano titing ano yung key ingredient to reach your goal? Bukod doon, bago ka makapagtrabaho, ano yung key ingredient? Anong mga sahog? Anong kailangan mo para to achieve that goal? Tiyagang mag-ano. Tiyagang magtrabaho. Paano kung makakapagtrabaho? Ano yung key ingredient for a successful person? Ano yung key ingredient? Marian. Masipag. Hard work. Ano pa? Self-discipline. Ano pa? Ability. Patience. Perseverance. Ano pa? Being trustworthy. Being honest. Ano pa? Respectful. Parang karakteristik na ng caregiver yung binigay mo. Di ba? Sincere na doon sa work. Meron kang dedication. Ano pa? Knowledgeable. Parang karakteristik. Karakteristik ng caregiver na yung ginagawa. Iyon yung key ingredient to fulfill your dream. Ngayon pa lang, dapat nagsisimula ka na maging trustworthy. Dapat maging resourceful ka. Dapat, ngayon pa lang, pasensyoso ka. Ngayon pa lang, pinakikita mo na ikaw ay kaya mong maging professional. Ngayon pa lang, kaya mong maging ma-fulfill yung dream mo. Dahil your dream na pupuntahan mo ay malalaman mo lang kung ngayon pa lang nagsaksucceed ka na. Yun yung long-term goal mo eh. Dapat, yung short-term goal mo ay nasa maayos. Tama? Maaaring lubak-lubak. Pero at this time, dapat yung short-term goal mo nag-work. Pakita mo naman na maganda yung result ng exam mo. Kaya practical man yan, kaya written exam man yan, your oral communication skills, pakikisama sa mga classmates mo, that is another key ingredient that you practice inside this classroom. So when you go outside the country, you will practice the same. Ngayon pa lang, matyaga ka na ba? Hindi ka nga nag-aaral eh. Tsura. Diba? Ngayon pa lang, dishonest ka na nga eh. Paano mo mapupulfill yung dream mo? Paano mo mapupulfill yung parang maging isang professional o registered nurse? Hindi ka naman nag-aral ng matino para sa board exam eh. Aasahan mo pumasa ka. Gusto mo maging professional caregiver? Ba, tarasa mo naman dito. Lagi kang late. Lagi kang absent. Sir, may lakad si Papa. Walang mababate sa bunso namin. Sir, meron kaming bracket. Meron kaming ganito, gano'n. Ba, ngayon pa lang. Dapat, dinidevelop mo na yung sarili mo na maging professional. Baka mawili ka, baka kasanayan mo eh yung gawin mo rito eh. Di ako nagagalit ako pag kami nalilate. Kasi sabihin mo may nagpapaalam. Okay lang, magpaalam kayo. Pero araw-arawin nyo ako. Pasabunutan ko. Parang dati may nagpapaalam sa pupunta. Pupunta ng land bank, pupunta ng SSS, may PhilHealth. Aba, every week pupunta ng PhilHealth. Bakit? Hindi raw naayos yung papel niya. Parang siya lang ang nagbabayad sa PhilHealth.
Bibigay ko lang yung papel, bayad dito, okay na. Pero bang kahaba ng pila sa PhilHealth? Diyan ka lang pupunta sa Imus. Diba? Style lang. Para hindi pumasok. Bakit? Nakakatamad naman yung topic eh. Nakakatamad yung nakakakwenta-kwenta yung teacher natin. Diba? Yun yung tinatawag natin what? Patience. Perseverance. Diba? Ano? Walang kakwenta-kwenta naman yung teacher eh. Okay lang yun, wala rin kakwenta-kwenta yung estudyante eh. Diba? Makikita ko kung kayo lahat ay matataas yung grado yun ba? Nakakatuwa yun. Ikaw din mismo sa sarili mo, meron kang fulfillment. Nag-aral ka, nagpunyagi ka, nagsunog ka ng kilay, diba? Nagsunog ka ng yosi, nagpuyat ka, para pag yung result ng exam, mataas, pasado. Uy, may natututunan ako. Yun yung gauge mo. Pumasa ka. Hindi lang basta pumasa. Hindi 75 lang. Basta ako pumasa lang, okay na. Sana, as much as possible, ma-perfect yung exam. Kung di mo ma-perfect, magkamali ako ng 5-10. Okay na yun. Hindi ko naman sinabi maging nerd kayo. Iba mga nerd, pagka nagkamali lang isa yun, hinahanap niya, bakit ako nagkamali sa isang tanong na to? Makikipagtalo pa sa akin yun. Minsan tama nga siya. Diba? Dahil pinag-aaralan niya. Diba? Teka, ba't ako nagkamali dito sa daan ko? Ba't ako nagkamali dito? Ano ko pinag-aralan ko mabuti ko? Bakit ako pumalpa? Diba? Hindi yung yung application na yun to reach your goal. Tama? Ngayon pala, alamin mo yung goal mo specifically. Ano ba yun? Ngayon ay 2013. By 2020, napakahaba ng aking ng aking time frame. By 2020, dapat ako ay isang ganap na professional caregiver. At hindi lang basta professional caregiver. Aba, bisor na kung ituturing. Diba? May pwesto na doon sa hierarchy ng isang kumpanya. Sumusweldo na ako ng malaki. Okay? Ako ay immigrant na. Kung immigrant na sa Canada, malaki yung sweldo ko, malaki yung ipon ko, pwede na ako mag-asawa. Yung asawa ko, 2. Yung anak ko, 2. Diba? Yung mga anak ko, may ipon na ako dyan. Kasi yung 7 taong pagtatrabaho, nakaipon na ako ng pang sa asawa ko ng mga anak. May sarili na kaming bahay sa Canada. Diba? Yung mga anak ko, meron ng pera yan para makapag-aral. And then, kung may susobra naman dyan, yun, pwede kong tulungan yung nanay at tatay ko. Diba? Makapagpatayo ko sila ng bahay, may lupa't bahay, hindi doon sa bahay na malapit sa landslide,